Awitan ng Panginoon, sa pihing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalanghanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya ay ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon. Ligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni St. Andrew Kim Tae-gon, isang pari, at St. Paul Chong Hasang at mga kasamang mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Andrew Kim Tae-gon, San Paul Chong Hasang at mga kasamang mga martir ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi mo buhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang,
Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ulitin po nating lahat. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y nagsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Tugon, Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulong at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Tugon, Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako iningatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Tugon, Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang mga martir na mga nag-alay ng buhay para sa paglilingkod sa Panginoon para maipahayag din ang mabuting balita. At sa araw na ito, ating narinig ang pagbabanggit ng mga pangalan ng mga kababaihan na sumama kay Jesus saan man siya mapunta. Yung iba naman po ay naging supporters o benefactor ni Jesus at ng mga alagad para sa kanilang gawain. Bihira po natin marinig yung mga pagbanggit sa mga pangalan ng mga sumusunod kay Jesus. Kung babalikan po natin sa kasaysayan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ang mga babae po ay mababa ang pagtingin ng lipunan sa kanila.
Kaya nga po, kabilang sila kapag binabanggit yung mga aba, yung mga may sakit, mga pulubi, mga kung ano man, at kasama dyan mga babae. Kaya kung maalala niyo po, nung nakalipas na araw, meron tinulungan si Jesus na isang balo, isang babae, na namatayan ng kaisa-isang anak, at ito ay kanyang binuhay at muling ibinalik dito sa babaeng balo dahil alam ni Jesus kung paano nga mamumuhay ang isang babae na wala na siyang maaasahan dahil ito ay nakasandal lamang sa kanyang asawa o sa kanyang anak, lalong-lalo na po ang panganay. Pero dito po, tingnan natin at pagnilayan natin ng mabuti. No? May mahalagang ginampanan ang mga kababaihang ito sa misyon na ginawa ni Jesus at patuloy na ginagawa, mga kababaihan. Pero dito po, ulitin natin ang mga kababaihan na binanggit dito ay kumbaga nag-full-time na sumuporta kay Jesus dahil sa mga ginawa din naman ni Jesus sa buhay nila, yung mga pagbabago sa buhay nila. Hindi man makasama katulad ni Maria Magdalena dito sa mga lakad nila Jesus, pero yung iba po ay sumusuporta sa pangangailangan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ngayon, tingnan po natin, no? Kung tutuusin, ilan lang ba ang kalalakayan dito? 4. No? At marami ngayon sa simbahan, ang pumupuno ay mga kababaihan. Kung hindi mga matatanda na, mga nag-iisa na sa buhay. Tama ba? Ano ba yan? By choice o no choice? Pero gusto ko lang po sanang anyayahan kayo na mapagnilayan kasi ang isang babae, ang pinaka-mission niya, no? Lalong-lalo na kung siya po ay mayroong asawa o may pamilya, number 1 mission niya ay para makapaglingkod sa Diyos, pamilya. Yan po ang inyong number 1, top priority, ang inyong pamilya. Hindi hinihiling ng simbahan na buong maghapon kayo dito. Kayo magbukas, kayo magsara, kayo maglinis. Kasi kung mapapabayaan ang inyong pamilya, hindi tayo nakakapaglingkod ng tama o hindi tayo nakakapaglingkod ayon sa misyon na iniatang sa inyo ng Diyos. Yung iba, naging madre na talagang full-time na nakikibahagi sa gawain ni Jesus na kumalinga, no, sa pangangailangan ng mga dukha, pangangailangan ng mga taong higit na nangangailangan ng suporta. Sa ganitong paraan ay nakakatugon tayo. Pero kayo po, no, kayo na may mga pamilya, bantayan at protektahan, gabayan na mailapit, lalong-lalo na ang mga bata, no, mailapit ito at maipakilala ito kay Jesus. Bagamat sa panahon natin ngayon, ang mga kababaihan ay talagang nakikipagsabayan. Nagiging career-oriented ang mga kababaihan. At kapag naging career-oriented na, ang nagiging focus ay yung kanilang sarili. Hindi sinasabing alisin natin o alisin ng mga kababaihan yung self-worth, yung maramdaman na mayroon siyang halaga. Kapalit nung career na ngayon, ang daming nasa politika, no, ng mga kababaihan. At ano ang napapabayaan? Pamilya. Ano ang napapabayaan? Relasyon sa asawa. Kasi gustong mayroong patunayan na kaya din nila. Naniniwala si Jesus sa kakayahan ng kababaihan. Kaya nga bahagi sila sa ng mga naglilingkod na kasama ni Jesus. Mayroong mga babae na talagang kasama ni Jesus. Pero kung hindi ikaw tinawag para maging kasama full-time, 100%, no, na magmisyon, ang iyong misyon ay ang itinilaga sa iyo ng Diyos na pamilya.
magsimba at sa inyong pagsisimba, maisama ninyo ang inyong pamilya. Talagang, hindi ko alam po kung napapansin nyo rin na sa pakikipagsabayan ng babae ay talagang nasisira ang pamilya na ibinigay ng Diyos. Marami na tayo ngayon, maraming rights, maraming protection para sa kababaihan at hindi natin inaalis yun. Kasi maging si Kristo, pinagtatanggol niya ang mga kababaihan na inaabuso, inaapi, o dinidiscriminate man. Hindi rin dapat mawala sa isipan ng kababaihan yung pinakamahalagang dapat ninyong gawin. Paano bang gagawin natin? Ngayon, ang manararinig natin sa mga hearing, kababaihan, mga ginagamit o nagpapagamit. Pero napakalayo na sa kung saan sila nais o ayon sa plano ng Diyos. Hindi ko alam kung ito ba talaga ang plano ng Diyos sa kanila na dumaan sa ganito mga hearing, mga tanong na talagang maawa ka din naman. Pero tandaan niyo po, kung patuloy tayong, lalo-lalo na ang kababaihan, kung patuloy kayong aalis at lalayo sa Diyos, at magiging sentro ng inyong buhay, yung inyong karir, may matinding pagsubok din na pagdaraanan. Pero ang simbahan, ina-acknowledge at nagpapasalamat sa contribution ng mga kababaihan, lalong-lalo na pagdating sa pagkalinga ng mga pangangailangan ng mga taong lumalapit sa simbahan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag natin ipagwalang bahala ang ating buhay, pananampalataya, pagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng buhay ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy-Hand at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at mga abuso ng kapangyarihan, na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan
at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga panalangin sa prayer request box, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na palingito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Magsinuhod Ama na naming po. banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang hawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Ang sinuman ang nabuhay para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,